Sa isang liblib na baryo sa Mindoro, kilala ang gabi bilang oras ng takot. Walang sinuman ang naglalakad sa bukirin pagkatapos sumikat ang buwan. Dahil ayon sa matatanda, naglalakad ang mga aswang sa dilim. Isang gabi, si Luningning, isang dalagang masipag at matapang, ay nagpunta sa bukirin para dalhin ang gatas ng kanyang kambing sa bahay ng kanyang lola. Ngunit habang naglalakad siya sa gitna ng mga taniman ng palay, narinig niya ang tunog ng paa na sumusunod sa kanya. Malapitan, mabigat, at parang may humihikbi sa dilim. "Hello? Sino yan?" tanong niya, nanginginig sa takot. Wala namang sumagot, ngunit patuloy ang yabag. Biglang may isang anino ang bumukas mula sa tabi ng puno. Mababa at maitim, may mahabang buhok at mga kuko na tila talim. Ang mukha nito ay yung nakatago sa dilim, ngunit sa bawat galaw nito, naramdaman ni Luningning ang matinding init na parang sinusunog siya mula sa loob. "Lumayo ka sa akin!" sigaw niya. Ngunit ang nilalang ay ngumiti. Isang ngiti na hindi karaniwan, puno ng pangil at gutom. Tumakbo siya, subalit tila may mga ugat na humahawak sa kanyang paa. Nang lumingon, nakita niya ang aswang, unti-unting nagiging itim na ulap at bumalot sa kanya. Sa huling sandali bago siya tuluyang nawala, narinig niya ang bulong. "Hindi ka na makakauwi! Sa gabi, ako ang iyong makikita." Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang kanyang basket sa gitna ng bukirin, puno ng mga tuyong dahon at palay. Si Luningning, wala na siyang naiwan kundi ang kanyang sigaw na sinasabing naririnig sa bawat gabi tuwing may buwan sa baryo. Mula noon, sinasabi ng mga nakatira sa baryo na kung ikaw ay maglalakad sa bukirin sa gabi, baka may aswang na sumusunod sa iyong yapak at hindi ka na niya palalampasin